update tayo. Nakakalungkot po ito kapag nangyari. May update na tayo guys tungkol po sa The Big One. Kung kailan talaga tatama yung Big One dito sa Pilipinas. Ito po ang mga sign at ito po ang impormasyon ngayon na nakalap ng ating kaibigan. Sa tagal po ng pag-usisa ni kaibigan dito sa ating mundo, mayroon na pong sagot. Sa lahat po ng makapanood, ito po medyo may kagandahan po itong good news na balita tungkol sa lindol. Kasi po ang lindol talaga ay ito po yung inaabangan ng tao na ito ay nakakabahala. Kaya si kaibigan, magpasalamat po kayo mga idol dahil walang tigil ang pag tanaw sa atong amigo kaibigan. Maganda po kung totoo po yan kaibigan. Sige. Salamat po. Guys, mayroon pong good news na ipinapaabot si kaibigan. Kahit napakaraming yanig dito sa ating bansa dahil sa lindol. Ito po, may update na tayo sa The Big One. Sabi ng ating kaibigan, ipanalangin lang natin daw na sana ay hindi mangyayari doon sa Japan ang lindol at sa Indonesia, no? Kapag mangyari na mayroon pong malakas na lindol po doon na maganap, posible tayo talaga ang punteriya ng malakas na lindol. Kapag mangyari po yan guys, konektado pala tayo guys. Pero nakakalungkot pa rin kaibigan yung good news mo. Oo nga, totoo po yan, napaka talaga, nakakabahala pa rin yan. Grabe naman po ito. Nako. May good news. Tuod guys, pero ito pa ang kondisyon. No? Na sana walang malakas na lindol po doon sa Japan na yayanig. Kasi kapag magkakaroon, doon umuna ang lindol na malakas doon sa Japan at saka Indonesia, Malaysia o saan po basta malapit sa ating bansa, posible dito, no, ang Big One sa atin. Mabubuntungan po ang Pilipinas ng malakas na lindol kung sakali man doon magsimula. Pero kung dito magsimula po yung malakas-lakas na lindol, ibig sabihin nito, delikado sila. Ito po yung tandaan po ninyo ng impormasyon na kinuha ng ating kaibigan sa kanilang karian kung paano nila madetect ang Big One. Kaya sa ngayon, wala pa naman pong naganap na lindol doon sa ibang bansa na malakas. Ibig sabihin nito, may chance pa tayo na kailangan na maghanda at hindi tayo pwede magpanik kaibigan. Yun. Maraming salamat kung yan po ang impormasyon nyo kaibigan. Sa ngayon guys, pasalamat tayo. Napakaganda itong ipinapaabot ng ating kaibigan. Kasi po wala naman po sigurong naitala doon sa Japan, no, na nitay og abot sa 7. Kung nasa 6 lang guys, sabi ng ating kaibigan, hindi tayo maaapektuhan dito. Pero kung aabot po ng 7.9 magnitude doon sa Japan, posible ang Pilipinas, manalangin na lang, maghanda na lang. Kasi po nakita ng ating kaibigan na talagang dito talaga matutupad ang Big One dito sa ating bansa kaibigan. Guys, sana po makuhaan po ninyo ito, pakishare po guys dahil po napakarami po ngayon ang mga tao na sobrang natatakot na sa mangyayari po dito sa Pilipinas dahil po sa dami pong mga nagpaabot sa social media, sa Facebook. Binabantayan po ngayon ang lindol dahil sa dami pong pagyanig, no? Pero kung maniniwala kayo sa lindi, sigurado hindi kayo mapanik. Kasi sabi ng ating kaibigan, kung doon magsimula po yung malakas na lindol tulad po ng sabi ng ating kaibigan, naabot ng 8 o 7.9,
delikado ang Pilipinas sa Big One kasi may masamang epekto po sa ilalim po ng dagat at lupa natin. Talagang apektado tayo kapag doon magsimula ang malakas. Pero doon dito sa atin magsimula ang malakas, walang mangyayaring the Big One. Ito po ang sabi ng ating kaibigan. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil po lagi po niya tayong ginagabayan po sa araw-araw, Wes. Walang imposible ito, Wes, na sana madala sa panalangin. Kaibigan, salamat. Problema yan, kaibigan, kasi kung hindi, oo, problema pa rin yan, kaibigan, kung doon magsimula. Ibig sabihin nito, kawawa ang Pilipinas. Ito pala ang dahilan, guys, no? Iwan ko lang kung naipaliwanag na po ba ito ng pilok sa atin, sa inyo. Kasi sabi ng ating kaibigan, sila po ang nakakita na ito po ang mangyayari. Magsimula ang the Big One sa atin kung doon sa Japan at Indonesia, basta malapit po dito sa atin yung mga kapit natin, mga malapit sa Pilipinas, ang mga lugar na sa ibang bansa, kapag doon daw magsimula, posibleng magti-trigger po talaga ang ating kalupaan at yung fault line dito ay sobrang lalaki at magkikiskis lalo, kaya mag-trigger, kaya mag-ingat po tayo kasi si kaibigan talaga ang nakakita ngayon. Ito po ang maganda po na ipinapaabot ng ating kaibigan, no? Hindi pa tayo pwede matakot sa Big One kasi doon pala magsisimula, doon pala. Kaya salamat po, doon pala ang nakita ng ating kaibigan ngayon na posibleng magkaroon ang Pilipinas ng malaking sakuna tulad po ng kalikasan na bibigay. Kaya salamat po. Hanggang dito lang muna, guys. Sa lahat po ng mga makapanood sa atin, pag-report po ni Ghost Hunter 88 fans, hindi yan sa akin.